mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo pong inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. GV Balita Express. oras natin ngayon, 5 minutes makalipas ang 7 in the morning, hatid sa atin ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. At para sa ating headlines, balita. Petron Corporation kinumpirma ang pagbili ng 2.48 million na barrels ng kurudo. PPA nagpapaalala sa mga babiyahe sa Pantalan ngayong Semana Santa. Alerto sa mga paliparan itinaas ng kaap. DENR naglunsad ng 4 na proyekto hingil sa pagkasira sa kagubatan. At para sa ating detalye ng balita, Petron Corporation kinumpirma ang pagbili ng 2.48 million barrels ng kurudo. Ang iba pang detalye hatid sa atin ni DJ Joey Boy. Pasok! GV Balita Express. Kinumpirma ng Petron Corporation ang pagbili nito ng humigit kumulang 2.48 million na bariles ng kurudo mula sa Russia at ipinahiwatig na maaari itong bumili ng higit pa kung ang krisis sa Middle East ay patuloy na matigil sa tradisyonal na ruta ng supply ng Pilipinas. Sa isang pagsisiwalat, sinabi ng nag-iisang refiner ng bansa na nawalan ito ng access sa 4 na milyong bariles ng Middle East na krudo sa loob ng 8 araw matapos isara ng digmaan ng US-Israel sa Iran ang Strait of Hormuz na pinilit itong ibalik o bumaling sa Moscow bilang isang emergency na hakbang at huling paraan. Samantala, ang krudo ng Russia kasama ang iba pang mga supply na nakuha ng Petron ay papanatilihin ang refinery nito hanggang Hunyo ayon sa paghain noong Lunes, Marso at 30. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. PPA nagpapaalala sa mga babiyahe sa Pantalan ngayong Semana Santa. Para sa detalye ng balita, nagpapaalala ang Philippine Ports Authority o PPA na posibleng mabawasan ang biyahe ng mga ferry o barko ngayong Semana Santa. Simula ng March 30 kahapon, bunsod ng patuloy na pagmahal ng kurudo. Ayon din sa kanila, hindi lang umano pagbabawas ang maaaring mangyari kundi na rin ang pagtaas ng pamasahe ng pasahero. Dahil dito, hinihikayat ang publiko na maiwasan muna ang hindi kinakailangang pagbiyahe at tiyaking maayos ang pagpaplano ng paglalakbay upang makaiwas sa siksikan at abala sa Pantalan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At alerto sa mga paliparan itinaas ng kaap. Para sa karagdagang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok! Itinaas ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga mamahalagang paliparan sa heightened alert bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa buong bansa bago ang pagdiriwang ng Semana Santa. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Raul Del Rosario na inaasahang tataas ng 7 hanggang 10% ang trapiko ng mga pasahero. Katumbas ng humigit kumulang 550,000 na mga biyahero kumpara sa mahigit 500,000 na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Gayunpaman, para mapangasawaan ang surge, inutusan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang lahat ng airport at area managers na magpatupad ng mas mataas na operational readiness measures, kabilang ang deployment ng mga karagdagang tauhan at mas mahigpit na mga protocol sa seguridad.
Samantala, pinapaalalahanan ng mga otoridad ang mga manlalakbay na dumating sa paliparan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago ang kanilang mga flight upang subaybayan ang mga real-time na update ng flight at tiyaking handa ang lahat ng kinakailangang dokumento sa paglalakbay upang maiwasan ang mga pagkaantala sa panahon ng peak travel period. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At DENR naglungsad ng 4 na proyekto hinggil sa pagkasira ng kagabutan. Para sa iba pang detalye ng balita, naglunsad ang Department of Environment and Natural Resources at ang Japan International Cooperation Agency kaugnay ang isang 4 na taong proyekto para sa pagpapatupad ng isang halos real-time na sistema babala sa pagkasira ng kagubatan sa Pilipinas upang mas epektibong labanan ang ilegal na pagtotroso, sunog at pagkasira ng kagubatan. Kaugnay sa pagkasira ng kagubatan sa Pilipinas, ang ipinapatupad ang sistemang ito sa mga pangunahing watershed area sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija at isasama sa lawin monitoring system ng gobyerno upang mapabuti at mabilis ang pagtugon, paggamit ng datos at mga strategies na pangangalaga sa mga kagubatan. Sinabi din ng mga opisyal na ang pagpapalakas at pagsubaybay sa kagubatan ay susi hindi lamang sa conservation kung hindi na rin sa pagprotekta sa mga communities mula sa mga panganib na nauugnay sa klima. Samantala, ang eksperto ng JICA ay makikipagtulungan sa mga unit ng DENR upang pahusayin at ang paggamit ng data at operasyon sa larangan at pagpaplano sa patakaran kasama ng mga programa sa pagsasanay para sa mga tauhan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At seguridad sa karagatan, mas pinahigpit ng Coast Guard Southern Quezon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, ganap nang ipinatutupad ng Coast Guard Station Southern Quezon ang Opland Biyaheng Ayos para sa Semana Santa at Summer Vacation 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at turista. Pinalakas ang operasyon sa pamamagitan ng pagdadagdag ng tauhan sa mga pantalan at dalampasigan kasama ang pinaigting na maritime patrols at shoreline monitoring katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Hinihikayat naman ang publiko na sumunod sa mga safety protocol at makipagtulungan sa mga otoridad para sa ligtas na pagunita ng Semana Santa at bakasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Government diesel import idadaong sa Mabini, Batangas. Para sa karagdagang detalye ng balita, dadaong sa bulk storage facility ng Sea Oil Philippines sa Mabini, Batangas ang 142,000 na bariles o humigit kumulang 22.6 million liters ng diesel na binili ng pamahalaan. Pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin ang formal na pagtanggap sa shipment ngayong weekend. Ang procurement ay pinangungunahan ng Department of Energy o DOE at ipinagkatiwala sa Philippine National Oil Company o PNOC at sa subsidiary nitong PNOC Exploration Corporation. Umaabot sa hindi bababa sa 200,000 barrels ng diesel ang konsumo ng bansa kada araw, kaya't kulang pa sa isang araw na pangangailangan ang naturang shipment. Galing umano sa Japan, ang supply na dumaan sa trading network sa Singapore at in-order bago idineklara ng National Energy Emergency noong Marso 24. Bagamat nakarating na sa La Union ang kargamento, inaasahang darating ito sa Batangas sa Sabado. Nananatiling tikom ang DOE at PNOC kung paano ipapamahagi ang diesel. Ngunit nilinaw nito na ito ay binili sa presyong pangmerkado at hindi ibebenta ng may diskwento. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mas mahigpit na monitoring sa enerhiya ipapatupad sa Batangas City. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express.
Magpapatupad ang pamahalaang panlunsod ng Batangas ng mga hakbang para makatipid sa resources kasunod ng pag-aproba ng sangguniang panlunsod sa resolusyon na nagpapahintulot kay Mayor Marvy Marino na ipatupad ang Executive Order No. 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Bubuuin ang Batangas City Energy Emergency Response Committee na siyang mangangasiwa sa mga programa para sa energy efficiency at conservation, kabilang ang monitoring ng fuel distribution, koordinasyon sa iba't ibang ahensya at mga kampanya para sa pagtitipid ng enerhiya. Samantala, kasama rin sa plano ang paggamit ng renewable energy at electric vehicles, pati na pagpapalakas ng infrastruktura para sa supply chain. Sinimulan na rin ang compressed work hours at 4-day work schedule habang mananatiling bukas ang mga pangunahing tanggapan para sa tuloy-tuloy na serbisyo publiko. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. PIDEA 4A nagsagawa ng surprise drug testing sa mga public utility drivers sa Calabarzon. Para sa karagdagang detalye ng balita. GV Balita Express. Patuloy ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Regional Office 4A sa isinasagawang surprise mandatory drug testing sa mga driver ng bus, jeepney, tricycle at mga konduktor sa iba't ibang terminal sa rehiyon. Isinagawa noong Marso 26 hanggang Marso 28 ang operasyon ng PIDEA sa mga terminal sa Antipolo, Batangas, Lipa City, Lucena City, San Pablo City, Calamba City at Tagaytay City sa ilalim ng Oplan, Harabas na naglalayong tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. Sa kabuuang 700 na sinuri, 5 ang nagpositibo sa drug test. Agad na isinuko sa Land Transportation Office o LTO ang kanilang lisensya, habang ito-turn over naman sa kanilang lokal na pamahalaan ang mga driver para sa assessment at posibleng pagsailalim sa Preventive Intervention Program. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating weather update, mainit na panahon inaasahan ngayong Semana Santa. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok! GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, inaasahang makararanas ang bansa ng mainit at maalinsangang panahon ngayong Semana Santa. Mula Marso 30 hanggang Abril 5, dulot ng umiiral na easterlies at ridge ng high pressure area. Ayon sa Department of Health, iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang maiwasan ang masamang epekto ng init sa katawan. Dagdag nila, para makaiwas sa heat exhaustion at iba pang sakit na dulot ng init, ugaliing uminom ng sapat na tubig, magpahinga sa malalim na lugar o malilim na lugar, magsuot ng preskong damit at gumamit ng proteksyon laban sa araw gaya ng mga payong at sombrero. Samantala, iminumungkahi rin na limitahan ang pag-inom ng alak at mga inuming may caffeine upang mapanatiling maayos ang kalagayan ng katawan sa gitna ng matinding init. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating Good Vibes balita, DOE pinabibilis ang 22 na power projects bago sumapit ang Abril. Para sa detalye ng balita, GV Balita pinabibilis ng Department of Energy ang pagpapatupad ng 22 bagong energy projects na target na makapagbigay ng humigit kumulang 1,471 megawatts na karagdagang kuryente bago sumapit ang Abril ng taong ito. Layunin nitong matiyak ang sapat at maaasahang supply ng kuryente sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa 22 projects na ito, karamihan ay mula sa solar energy na may 12 projects at inaasahang makakapag-ambag ng 1,200 na mahigit na megawatts. Kabilang din dito ang 6 na hydroelectric plants, 2 biomass facilities, 1 wind project at 1 integrated renewable energy storage system na makakatulong sa mga mas epesyenteng pamamahala ng supply ng kuryente. Samantala, higit 10,000 megawatts ng renewable energy capacity ang naaprubahan sa ilalim ng pinakabagong Green Energy Auction Program na inaasahang maisa sa kutuparan mula 2026 hanggang 2029.
para sa GV Balita Express. Ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, 7:19 a.m. on the clock Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. My name is DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.